Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kakatuwa naman po na sa pamamagitan man ng ganitong sitwasyon ay tayo ay nagkakakita-kita. At magandang gabi sa mga kapatiran dito, mga taga Caloocan, Novaliches, Fairview, Quezon City, Bagumbayan, Marpi, Marikina, Pasig, Cainta, Antipolo, Montalban, Taytay, sa mga nasa abroad, sa Abu Dhabi, at Qatar, Dubai, nasa LA, nasa Japan. Magandang gabi po sa inyo, at sa mga taga Batangas, magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay napakabuti ng Diyos sa buhay natin na kahit noon na tayo ay meron tayong church, hindi tayo nagkakaroon ng midweek dahil hindi tayo magkasama-sama. Pero ngayon, kahit hindi tayo magkakasama, nagkakaroon tayo ng midweek dahil sa technology. Kaya salamat dahil dito sa mga technology ito, nakikita nyo kami, nakikita namin kayo habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay bago mag-umpisa ay tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami ay yung pinagtipon-tipon upang pag-aralan ng iyong mga salita. Tunay o Diyos na dakila ka, ikaw ay walang katulad. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na pupurihin, ang Diyos na pasasalamatan, aming Ama. Tunay o Diyos na napakadakila mo, O Lord. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Hallelujah, Lord. Salamat po aming Ama. Salamat po sa buong maghapon. Hallelujah. Sa araw-araw na buhay namin, Panginoon, na patuloy na ikaw ang nagagabay. Salamat po sa presensya mo, sa iyong banal na Espiritu na laging kasama at patuloy nagtuturo at nagagabay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, O Lord God, sa isang araw, Panginoon, napuspos ng iyong mga biyaya, kagalingan, kalakasan, at ang lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin at gagawin pa. Salamat po. At Lord, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa namin sa isip, sa salita o sa gawa, o sa mga bagay, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Pakalinisin mo po kami. Marapatin mo po, Panginoon, na kami ay, Panginoon, ay makasama, Panginoon, sa iyong pagbabalik. At patuloy, Panginoon, na ang aming araw-araw ay patuloy na patnubay mo po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa sitwasyon, O Lord God, ng bansang ito, Panginoon, ng Pilipinas. Hallelujah. Ang pandemic na ito, O Lord, ang coronavirus na ito, Panginoon, ay aming sinasaway, Panginoon, sa bawat kapatiran na makapenetrate, Panginoon, sa bawat isa. Kaya nga aming Ama, marami pong salamat ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa, sa amin, O Lord God. Ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, aming Ama. To God be the glory in Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah, Lord. Bago po ako mag-umpisa sa gawain na mag-share ng Word of God, gusto ko muna po mag-testimony. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi this year, 2020, is like ikapitong taon ko na po na nakalampas sa cancer-free na po ako. 7 years po kasi yung pong last chemo ang pinagbabasihan last July 2013 ang last chemo ko at ngayon nga is 2020, so 7 years na. Salamat po sa Lord sa kagalingan na pinagbigay niya sa akin at more years pa ang darating sa buhay ko. Salamat po dahil andyan palagi ang Diyos. He is my great healer at alam kong ganyan din sa inyo. Siya rin po ang inyong tagapagpagaling. Amen. Salamat po. To God be the glory. At ngayon po ating basahin ang ating pag-aaralan sa sa gabing ito. Sabi po sa Galatia 4:1-7, ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin. Kahit na siya ay may-ari ng lahat, sapagkat siya'y nasa ilalim
ng buwan ng pamamahala ng kanyang tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tungtuning umiiral sa sanlibutan ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo maibibilang sa anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu na kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin niyang Diyos bilang tagapagmana niya. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po ay, sabi nga, salamat po dahil magkita-kita tayo. God, it's nice to see you. It's nice to see me. Amen. At ngayon tayo paumpisa na po natin ang ating ang salita. Ang introduction ko dito, yung pasimula ko sumulat si Pablo sa iglesia ng Galatia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor. Dahil nabalitaan niya na ang mga hintil na tumanggap ng magandang balita ay nagtatanong kung dapat bang sundin ang kautusan ni Moises, the law of Moises, para maging Kristiyano. Ang sabi naman ni Pablo, hindi na dapat sumunod sa kautusan dahil tinubos na tayo ng Diyos, ng Panginoong Kristo dahil sa pananampalataya. Ngunit marami pa rin ang di sumunod sa Diyos. Kaya ang ginawa nila, ang mga dati nakakilala na sa Panginoon, ay nag-backslide sila at gusto nila sumunod uli doon sa kautusan na ibinigay ng Moises, the law of Moises sa kautusan. Gusto nilang sumunod doon. Pero dahil nga sa ganitong sitwasyon, si Apostol Pablo, ay ayaw niyang hindi siya makapayag na mga mangyayari yun. Kaya gusto niyang maibalik ang mga hintil na nanampalataya sa Panginoon. Gusto niyang ibalik at para mawala na yung sumpa ng pagkaalipin sa kanila. Kaya ngayon, sabi nga, dito, sa verse 1, sabi niya, ang ating sa verse 1, sabi niya, ito ang ibig kong sabihin. Dito kasi makikita natin na dito nakita niya ang isang alipin. Alalahanin natin dito alipin na, alipin. Kasi ang title ko po pala is Anak ako ng Diyos, hindi alipin. So, ngayon, sabi dito, sa verse 1 hanggang 2, sabi niya hanggang 3, ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ay may-ari ng lahat sapagkat siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Hanggang dito muna tayo. Totoo naman po yun legally. Ang isang bata na tagapagmana at wala pa siya sa hustong edad, wala po siyang karapatan. He has no right na makuha ang kayamanan na ipinagkaloob sa kanya dahil nga wala pa siya sa takdang edad na ipinagkaloob sa kanya. So, ibig sabihin dito, meron siyang guardian or meron siyang tagapangasiwa na tagapangasiwa na nagbibigay sa kanya ng mga dapat niyang, siya ang tagapangasiwa pa rin ng makarapatan sa bata habang siya ay wala pa sa hustong edad. So, ibig sabihin, ang bata dito, alipin, kahit na pasabihin na siya ang tagapagmana,
alipin pa rin siya. Dahil wala pa siyang karapatan na makuha yun hanggat hindi pa nadating ang takdang panahon. Takdang na ibinagkaloob sa kanya. So, ibig sabihin, alipin pa rin siya. Kahit na siya ang may-ari ng alipin siya na hindi niya magagamit pa kung ano ang gusto niya, mga benepisyo na gusto niya, or yung karapatan niya, or ang kapangyarihan dahil nga siya ay isang alipin. At mayroong isang nagmamanage or ang kanyang guardians pa rin ang may karapatan sa kayamanang ito kung paano niya ipatupad ito, kung paano niya gagawin ito. Yan, ganyan. At dahil dito, sabi nga niya, sa verse 3 naman, gayon din naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Alipan talaga tayo ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Alipin ng maling pananampalataya, alipin ng pagsunod sa sanlibutan ito, umiiral sa sanlibutan ito. Ano ba yung mga bagay na yon? Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pagsamba sa mga buwan, sa marami sumasamba sa buwan, sa araw, sa bituin, sa mga hayop na ginagawa nila na Diyos, which is hindi naman dapat dahil may Diyos naman tayo eh. Kaya nga lang, hindi nila alam dahil mali nga ang katuruan na ibinigay ng noong unang panahon. Dito sa batas na ito ay mali ang itinuturo nila. Ang itinuro nila. Mali yung pinaniniwalaan nila. Yun ibig sabihin, mali ang mga pinaniniwalaan nila. Hindi ito ang sinusunod nila yung para sa sarili nila. Walang Diyos na nakikita sila. Hindi nila nakikita ang Diyos dito. Kaya nga, ano ba yung mga kasulatan? Ano ba yung kautusan na sinasabi? Ito po yung the law of Moses, which is ito po is Torah. Limang book po ito sa Hebrew Bible. Ito ang Torah, ibig sabihin. The Moses Law or the Mosaic Law. Na ito po ay may mga tuntunin na, at ito po ay, ang alam po ang the law is nasa Biblia natin, si Deuteronomy, Exodus, Numbers, at saka Deuteronomy. Yeah. Yan po ang mga nasa law of Leviticus, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. At dito po ang nilalaman po nito ay yung, ang nilalaman po nito ay yung tungkol sa Ten Commandments, which is makikita po natin ang Ten Commandments sa Exodus. Yung mga moral laws, yung mga batas tungkol sa moral. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakapatay, kung ikaw ay nagnakaw, kung hindi ka naging honest, kung ikaw ay nangulunya or nag-adultery, yan po, may mga batas pong sinusunod para kung saan may batas pong sinusunod dito sa mga ganitong sitwasyon. Meron din pong social law, na ang social law, ito ay according to the property, inheritance, at saka yung mga asawa at divorce. Yan naman po ang social law. Yun naman food laws, yung mga pagkain po na sinasabing clean at unclean. At ito po ay mababasa natin dito sa apat na and then purity law, yung pong tungkol sa mga menstruation, yung mga skin disease na nangyayari, may mga batas po dito. Then yung mga fiesta, Feast of Passover, Feast of Tabernacle, Feast of Atonement, yan mo po mga sinusunod, yung mga kaugalian na ginagawa. At tapos yung isa po yung sacrifices and offering. Yung pong magsasakripisyo ka, mag-o-offering ka ng mga bagay ng mga inaalaga mo para lang mabayaran yung kasalanan mo na ginawa mo, burnt offering, kung ano pong offering na may ginagawa, whole offering. Marami po. Yan po ang mga batas na sinusunod ng unang panahon na talaga namang siyempre, dyan na ang kinalakihan nila. Yan na kumbaga, yan ang kilala nila, yan ang alam niya. So, ang ganitong sitwasyon
meron po palang sumpa ang ganitong pananampalataya. Pagka po pala ay patuloy na may sumpa po pala pag ang sinunod mo ay ang kautusan. Sabi po dito sa Galatians 10 up to 12, ang lahat ng umaasa sa may gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ibig sabihin pala, pag sumunod po pala tayo sa kautusan, ay may sumpa. Tapos, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, sumpain. Ibig sabihin, so yung mga tao na talaga namang nababasa nila itong sitwasyong ito, ang ganitong kautusan, ay matatakot. Kasi nga, may sumpa. Ibig sabihin, natatakot sila. So, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ibig sabihin, hindi mananatili tayong alipin hanggat hindi natin nakikilala ang tunay na ating sasambahin. Sabi nga niya, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. So, ibig sabihin, kailangan tayo ay manampalataya. Ang kautusan, walang pananampalataya yan. Hindi ka nananampalataya. Sumusunod ka lamang dahil natatakot ka sa sumpa. Yun po ang kautusan na sinasabi. Kaya tayo ay ang ginawa ng Panginoon para lang tayo makaalis dyan sa sumpang yan o makaalis sa pagkaalipin na yan. Ang tagapagmana sa takdang panahon ay nagkaedad na. So, ang ginawa ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang anak, nabuktong na anak. Isinilang ng isang babae, isang tao rin, namuhay sa kautusan upang maging ganap. Inalis ang pagka-Diyos upang sundin ang kautusan na inutos sa kanya ng kanyang ama. Pero ang ginawa niya, dahil sa pag-ibig niya sa atin, sa nalalang niya, tinubos niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Kanya? Namatay siya sa krus na wala naman siyang kasalanan dahil lamang sa pag-ibig niya sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maging isang anak niya. Sabi nga niya dito sa verse upang palayain sa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo ay mabibilang sa anak ng Diyos. So, ibig sabihin at upang patunayan kayo mga anak ng Diyos, yan, dito po mula. Ngunit sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang ng isang babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan po, di po ba? Sabi ko nga sa inyo, ang tagapagmana noon na isang alipin, dahil sa bata pa siya, ngayon ay nagkaedad na. So, pwede niya na maklaim ang kanyang kayamanan. Di po ba? Isilampo lang naman yung bata ng tagapagmana. Ngayon, bilang isang tagapagmana, meron na siyang karapatan upang maklaim niya ang kanyang kayamanan. Or either, meron na rin tayong karapatan na tumawag dahil nga isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanang nagawa. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Upang tayo ay palayain sa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo ay magiging anak na ng Diyos. Amen? Sinugo niya ang anak niya para tayo ay maging anak niya. Isipin niyo na lang. Dahil sa pag-ibig niya, sabi nga niya, unang umibig ang Diyos sa atin. Hindi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo umibig sa Kanya. Ang Diyos ang unang umibig sa Kanya. At isipin ninyo, for all the people na nandito, tayo ang pinili ng Diyos.
Kaya we are blessed. Dahil kung hindi tayo pinili ng Diyos, sana tayo ngayon. Hindi na tayo tagapagmana ng kanyang kaharian. Hindi na tayo tagapagmana. Hindi na tayo magiging anak niya. Hindi tayo pinili ng Diyos. Kaya nga sabi niya, at patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At ang sa gayon ay makatawag tayo ng Diyos sa Ama. Ang espiritong, sabi nga niya, ang espiritong bumago sa atin sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang biyaya, ngayon ay nasa atin na upang pangunahan sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Sabi niya sa Romans 8:15, sabi niya, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin, namumuhay sa lahat sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama. Wow, grabe. Binago na tayo ng Panginoon ng banal na Espiritu. Binago na tayo. Hindi na tayo alipin, tagapagmana na tayo ng Ama, at Ama na natin ang Panginoong Jesucristo. Diba? Anak na tayo niya. So, dahil nga sa dahil nga binago na tayo ng ng banal na Espiritu, ngayon may karapatan na tayo makatawag sa Kanya ng Ama. At sabi sa 16, ang Espiritu ang nagpatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo ang anak na ng Diyos. Amen. Amen. Kung from alipin tayo noon dahil sa maling pananampalataya, sa maling pagsunod sa kautusan, ngayon tayo ay anak na ng Diyos. Tayo ay Kanyang tagapagmana, tagapagmana bilang anak niya. So, bakit pa tayo? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. From servant to His Son. Ibig sabihin na ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, para tayo ay maligtas at upang tayo maging anak niya. So, bakit pa? Isipin mo na alam ko na sasabihin nyo napakasimple lang ng mensaheng ito. Pero isipin nyo, sa panahong ito, wala tayong karapatan na mag-backslide. Kundi ang dapat nating gawin ay lalo tayo manampalataya sa Diyos. Lalo nating gawin ang dapat para sa Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa Diyos, lalo na po sa sitwasyong ito na hindi na normal ang buhay natin. Pero pag tayo na sa Diyos, magiging normal ang buhay natin. Dahil meron tayong isang Ama na nalalapitan, nabibigyan tayo ng mga, sabi nga ni Pastor Resty sa mga ibang preaching niya, meron na tayong karapatan. We all have the right na tawagin ang Panginoong Diyos na ating Ama. At andyan ang pribileyo na ibibigay niya sa atin bilang isang mananampalataya at bilang anak, at ang benepisyo na ibibigay pa niya sa atin. Pwede nating hingin sa Diyos, pwede nating i-claim sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ibinigay niya na sa atin. Kung patuloy tayong mananampalataya sa Kanya. Sa panahong ito na nasa pandemic tayo, wala lang ibang aasahan. Wala na. Kundi ang Diyos na lamang. Sabihin na may mga doktor, may ganito, may pera, pero wala eh. Kahit may pera ka, kung hindi naman kalooban ng Diyos na ikaw ay may pera ka nga, may sakit ka na, may pera ka nga, pero hindi mo naman magastos. Noong mga panahon na may lockdown, may kotse ka nga, hindi mo naman magamit. Di po ba? May alas ka, hindi mo maisuot. May maganda kang damit, hindi mo maisuot. Useless. Di po ba? Useless lahat. So,
Ang dapat na lang natin maging obedient sa lahat. Para kasi ang bigay ng Diyos sa atin is eternal life. Ang biyaya ng buhay na walang hanggan ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo ay kanyang anak na. Anak na pinagpala, tagapagmana ng kanyang kaharian, tagapagmana ng lahat ng nandito sa mundong ito. At wala lamang tayong gagawin kundi maging obedient sa kanya. Maging anak. Ang kaligtasan na nagbigay sa atin ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. So, sa aking pagtatapos ngayong gabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil may oras pa tayo makarinig ng salita ng Diyos. May oras pa tayo na mabago ang ating buhay. May oras pa tayo na magamit ang buhay natin para sa kaharian ng Diyos. Di po ba? Kaya, maraming salamat po sa gabing ito. At sana ang mensaheng ito, nasabi niyo na ay simple lang. Pero ito po ay isang pagtuturo sa atin na huwag na tayong paalipin sa kasamaan, sa kasalanan, kundi tayo ay paalipin sa Panginoong Hesukristo na ating Diyos Ama, ating Ama, ating Ama, ating Ama. Amen? At maraming pong salamat. Sabi ko nga sa inyo, it's nice to see you. It's nice to see me kasi nakikita nyo ako, hindi ko kayo nakikita. Salamat po sa gabing ito at tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may pagtuturo ka sa mga bagay na ito. Ang kaligtasan namin ay ikaw ang magbigay. Ikaw ay amin, nang tinanggap namin ikaw na aming personal Savior, lahat ng benepisyo ng isang anak ay makakanta namin sa pamamagitan mo. Maraming pong salamat, aming Ama. Dahil totoong, wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, aming Ama. Maraming pong salamat at patuloy ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Ang banal na Espiritu, ang hiling namin po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay lagi mong iingatan. Bibigyan ng karunungan, Panginoon. Hallelujah. Tuturuan sa mga bagay na tama namin gawin. Rebuke us, O Lord, kung may mga bagay kaming nagagawang hindi tama, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Hesukristo, ang Diyos na buhay. Ang lahat, ang pagpapala, Panginoon, ng iyong kanyang Santong Espiritu, ang kanyang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking loob. Ang tanging alay ko sa'yo
at kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, gagala ka